Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Muling pagkabuhay, JC Entertainment. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1861. Sino ito? Nang mapansin ng mga tamad na disipulong iyon na may lumitaw, bawat isa sa kanila ay matamang nakatingin kay Dragon Shisan na para bang nabigyan sila ng adrenaline. Hindi nila nakilala ang Dragon Shisan. Dahil sa mababang katayuan nila sa sekta, hindi sila kwalipikadong makapasok sa Golden Horizon. Hindi rin sila nagkaroon ng pagkakataon na manood ng paligsahan sa pagpili ng manugang. Sa madaling salita, hindi nila alam kung ano ang hitsura ng Dragon Shisan. Dragon Shisan. Inihayag ng Dragon Shisan ang kanyang pangalan. Dahil napagpasyahan niyang pumasok sa Yellow Spring Sect, wala siyang dapat itago. Ano? Dragon Shisan. Siya ang sikat na Dragon Shisan. Ang mga mukha ng mga alagad ay nagbago ng husto. Para sa kanila, na ang status ay kasing baba ng hipon, ang Dragon Shisan ay isa lamang maalamat na pag-iral. Bagamat sila ay kasing bata niya, walang maihahambing sa kanila. Hindi na kailangang matakot. Hindi kayo papatayin ni Master Monkey. Hindi ka pa kwalipikadong mamatay sa aking mga kamay. Mabilis na hilingin sa Old Ancestor Yellow Spring na harapin ang kanyang kamatayan. Ang boses ni Dragon Shisan ay umalangaw sa walang laman sa itaas ng buong Yellow Spring Sect. Naalarma ang mga eksperto sa loob kahit na walang abiso ng mga gwardya. Suwosh, suwosh, suwosh. Oo nga, sa sandaling mawala ang mga salita ni Dragon Shisan, ang mga figurang may malakas na chi ay sumugod palabas mula sa loob ng Yellow Spring Sect. Lahat sila ay makapangyarihang Immortal Venerables. Bilang isa sa 11 pangunahing kapangyarihan sa Ethereal Immortal Domain, ang kanilang puwersa ay kapantay ng Great Shen Empire. Mayroong ilang dosena sa kanila na nakakagulat. Sa oras na ito, dumating na si Jiang Chen at ang iba pa, ngunit sa halip na sumulong, nakatayo lang sila sa malayo at pinanood ang mismong eksena. Iyon ay negosyo ni Dragon Shisan ngayon. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base, walang sinuman sa buong Yellow Spring Sect na isang banta sa kanya. Magkakaroon ng magandang palabas. Nagpakita si Han Yan ng nakaka-relax na hitsura. Dragon Shisan, ang lakas ng loob mong manggulo sa sekta natin. Nililigawan mo ba si kamatayan? Dragon Shisan, hindi ko inaasahan na pupunta ka rito at mamamatay pagkatapos mong makaligtas noong nakaraan. Hindi ka magiging ganoon ka-swert sa pagkakataong ito. Ang dalawang naunang Immortal Venerable Elder ay nagsalita sa isang solemn na tono, na inilabas ang kanilang layuning pumatay sa sandaling makita nila ang Dragon Shisan. Medyo nakilala nila si Dragon Shisan. Naroon sila sa eksena nung pinatay ni Old Ancestor Yellow Spring at Old Man Corpse Inn si Dragon Shisan. Sa araw na iyon, sinubukan akong patayin ng Old Ancestor Yellow Spring. Ngayon, naparito ako upang ibalik ang pabor. Hilingin sa kanya na ilabas ang kanyang A upang mamatay. Kung hindi, mamamatay muna kayong lahat. Nang ibabaw at matatag ang tono ni Dragon Shisan. Walang masyadong mapag-usapan sa pagitan niya at ng Yellow Spring Sect. Kakatwa. Dragon Shisan, sino sa tingin mo ang magdedeklara sa pagpatay sa ating matandang ninuno? Well, dahil namatay ka na, hayaan mo akong tuparin ang iyong hiling. Ang chi ng isang maagang Immortal Venerable Elder ay nag-iba-iba at pagkatapos ay sumugod kay Dragon Shisan. Ang mga tao ng Yellow Spring Sect ay walang katulad din na mabangis at mapagmataas, ngunit ang katotohanan na ang elder na ito ay unang sumalakay ay nagpatunay na siya ay walang kaalam-alam tungkol sa nangyari sa Exquisite Paradise ngayon. Kung alam niya na kahit ang yumaong Immortal Venerable Genius, si Chi Jin ay namatay sa mga kamay ni Dragon Shisan, tatakas na sana siya sa eksena. May mga taong maaalala lang kung paano isulat ang salitang kamatayan, kapag sila ay namatay. Ganda ng utak mo, sayang hindi mo na ilabas ngayon. Umiling si Dragon Shisan. Ang tungkod na bakal sa kanyang kamay ay itinulak pasulong sa bilis ng kidlat. Bang! Sinabayan ng isang kahabag-habag na panaghoy, ang naunang Immortal Venerable Elder ng Yellow Spring Sect ay dinurog ng mga tauhan ng bakal. Ano? Nagdulot ng kaguluhan ang eksena sa mga tao ng Yellow Spring Sect, lalo na iyong mga Immortal Venerable Elder.
Ang bawat isa sa kanila ay nanlaki ang kanilang mga mata na tila nakakita ng isang multo. Hindi sila makapaniwala na ang unang Immortal Venerable ay hindi makatiis kahit isang suntok ni Dragon Shisan. Hindi maganda. Mukhang umunlad na naman ang cultivation base ng Dragon Shisan. Hindi tayo tugma sa kanya. Shit. Paanong biglang naging nakakatakot ang bastos na ito? Gaano katagal na lang? Pinamaliit namin ang kanyang kakayahan. Matagal ko nang narinig na siya ay gumawa ng napakalaking pag-unlad sa panahon ng paligsahan sa pagpili ng manugang at pumatay ng maraming mga henyo mula sa Immortal Court, kahit nakasama ang henyo na nagngangalang Chijin. Natatakot ako na ang Supreme Elder at Old Ancestor lang ang makakapareha niya. Ang ilan sa kanila ay nagsimula lamang na maalala na ang lakas ng Dragon Shisan ay bumuti ng paunti-unti. Ang pakikitungo sa kanya ay hindi na kasing dali ng dati. Pumunta at ipaalam kaagad sa Supreme Elder at Old Ancestor. Kung hindi, walang sino man sa sekta ang makakaharap sa kanya. Isang Intermediate Immortal Venerable Elder ang nagsalita. Kaagad, 2 eksperto ang umikot at bumalik sa sekta upang hanapin ang 2 matandang eksperto. Sinusubukan ba ng Old Ancestor Yellow Spring na maging duwag? Kung hindi ka sumipot sa bilang ng 3, magsisimula ako ng patayan sa sektang ito. Ang boses ni Dragon Shisan ay ipinadala tulad ng siyam na makalangit na kulog, na walang tigil na umaalingaw sa kalangitan sa itaas ng Yellow Spring Sect. Humph! Dragon Shisan, huwag kang masyadong maangas. Sa sandaling nawala ang mga salita ni Dragon Shisan, isang malamig na harumph ang tumunog mula sa loob ng Yellow Spring Sect. Napakabilis, isang matibay na silhweta ang lumipad sa kanilang linya ng paningin. Sino kaya kung hindi siya Old Ancestor Yellow Spring? Kailangang aminin ng isang tao na talagang napakalakas ng Old Ancestor Yellow Spring. Naabot na ng kanyang cultivation base ang tuktok ng Intermediate Immortal Venerable Realm, na isang hakbang lang ang layo mula sa Late Immortal Venerable Realm. Ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay medyo kasing lakas ng Venerable Linglong. Hindi siya natatakot kay Dragon Shisan dahil siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling lakas. Sa kasamaang palad, ang kumpiyansa na ito ay itinatag bago ang labanan sa pagitan ng Dragon Shisan at Chijin. Kung alam niya kung gaano kalakas ang Dragon Shisan, hindi sana siya lalabas ngayon. Kung ang cultivation base ng Old Ancestor Yellow Spring ay nasa tuktok ng Intermediate Immortal Venerable Realm, o Late Immortal Venerable Realm, o kapantay ng walang kapantay na Venerables, wala itong pinagkaiba kay Dragon Shisan dahil siya ay mamamatay pa rin. Old Ancestor Yellow Spring, nabigo kang patayin ako noong araw na iyon, kaya ngayon, naparito ako para kunin ang dati mong buhay. Nanginginig ang chi ni Dragon Shisan, itinuro ng bakal ang kanyang kalaban. Binata, hindi ka ba nababahala sa iyong sarili, ngunit nais kong malaman kung paano ka nakaligtas. Hindi kaya may sikretong sining na kayang ibalik ang buhay ng isang tao. Tinanong ni Old Ancestor Yellow Spring ang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Alam na alam niya ang ginawa nila ni Old Man Corpsein kay Dragon Shisan. Ang pinsalang idinulot nila sa kanya ay nakamamatay. Bilang karagdagan, siniguro nila na ang vital force ni Dragon Shisan ay naputol. Sa ganoong kondisyon, imposibleng mabuhay siya, kahit na may milagrong nangyari. Gayunpaman, ang Dragon Shisan ay nabuhay na maguli. Walang duda tungkol dito. Hindi siya muling nagkatawang tao ngunit muling nabuhay. Mahirap tanggapin ang Old Ancestor Yellow Spring. May kakayahan si Master Monkey na buhayin ang sarili. Ngayon, gusto kong makita kung maaari mo ring buhayin ang iyong sarili pagkatapos mong mamatay. Nag-iba-iba ang chi ni Dragon Shisan. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa matandang kalaban. Ikinaway niya ang kanyang tungkod na bakal na kasing laki ng isang makalangit na haligi na may hindi kapani-paniwalang bilis sa Old Ancestor Yellow Spring. Dahil nililigawan mo si kamatayan, tutuparin ko ang death wish mo. Gusto ko ring malaman kung gaano kalakas ang isang maalamat na henyo. Nagalit ang Old Ancestor Yellow Spring. Bilang isa sa mga master sa sekta, ito ang unang pagkakataon na may pumasok sa kanilang lugar at nagdeklarang kitilin ang kanyang buhay. Dahil dito, kung hindi niya maalis ang Dragon Shisan ngayon, mawawala ang lahat ng kanyang dignidad. Isang combat sword ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang malamig na liwanag ay sumikat mula sa espada.
May mga rune na nakaukit sa ibabaw nito, at ang chi na pinalabas nito ay madilim at nakapipigil. Kang. Ang espadang panlaban ng Old Ancestor Yellow Spring ay bumangga sa mga bakal na tauhan ni Dragon Shisan. Ang kawalan ng laman sa paligid ay agad na gumuho, ngunit ang resulta ay nagpalubog sa puso ng mga tao ng Yellow Spring Sect. Ang kanilang matandang ninuno ay nakatanggap ng malaking pagkabigla. Ang kanyang hindi pangkaraniwang mukhang espada ay natanggal sa kanyang pagkakahawak sa panahon ng pagtama. Siya ay pinalipad sa paligid ng 300 metro ang layo bago niya mabawi ang kanyang balanse, ang kanyang chi ay nasa estado ng kaguluhan at ang kanyang mukha ay sobrang mapatla. Guro, ang mga matatanda ay nagmamadaling pumunta upang hawakan ang Old Ancestor Yellow Spring, na puno ng takot ang kanilang mga mukha. Siyempre, ang matandang ninuno ang pinakanamangha. Hindi niya akalain na magiging napakalakas ng Dragon Shisan sa loob ng maikling panahon. Napagtanto niya ngayon kung gaano kalaki ang pagitan ng kanilang lakas. Hindi na siya katapat ni Dragon Shisan. Hindi man lang niya nakayanan ang suntok ni Dragon Shisan. Nararamdaman niya ang isang lubhang mapanganib na chi mula kay Dragon Shisan, ang chi ng kamatayan. Nakita ng mga manunood ang eksena nang dumating sila, ngunit sa halip na mabigla, naawa sila sa Old Ancestor Yellow Spring. Marami sa kanila ang bamantong hininga, pakiramdam na ang Yellow Spring Sect ay nasa tunay na malas. Lahat sila ay nasaksihan ang lakas ni Dragon Shisan. Kahit si Chi Jin ay hindi katugma sa kanya. Sigurado sila na walang kahit isang tao sa buong Yellow Spring Sect na makakalaban sa Dragon Shisan. Batay sa ugali ni Dragon Shisan, ang Old Ancestor Yellow Spring ay tiyak na mamamatay ngayon. Natatakot ako na hindi rin magkakaroon ng magandang wakas ang Yellow Spring Sect. Hindi ba obvious? Pagkatapos ng lahat, dumating si Dragon Shisan upang ipaghiganti ang kanyang sarili sa Old Ancestor Yellow Spring bago pa man pumunta sa bridal room kasama ang kanyang asawa. Ipinakita lamang nito kung gaano niya kagustang patayin ng Old Ancestor Yellow Spring. Ang kanyang sama ng loob sa matandang ninuno ay maliwanag. Alam ng lahat kung paano siya tinatrato ng matandang ninuno at ng matandang bangkay na si Lee noong araw na iyon. Kung hindi dahil sa swerte niya ay napatay na siya. Kailangan niyang gumanti sa pumatay sa kanya. Tama iyan. Kung ako siya, babalik din ako at aayusin ang mga score. Dapat malaman ng isang tao na ito ay isang paghihiganti na tiyak na gagawin. Marami sa kanila ang nakakaramdam ng determinasyon ni Dragon Shisan sa pagtanggal sa Old Ancestor Yellow Spring at napag-alamang ito ay makatwiran. Ang mata sa mata ay palaging prinsipyo ni Dragon Shisan. Ang kasalukuyang sitwasyon ng Yellow Spring Sect ay nagsabi sa mga tao ng isang katotohanan, may ilang mga tao na hindi mo dapat pakialaman. Kapag nagkamali ka, hindi ka dapat mag-iwan ng pagkakataon para mabuhay. Kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang mga problema sa hinaharap. Old Ancestor Yellow Spring, mamatay ka na. Kahit na ang mga Diyos ay hindi makapagliligtas sa iyo ngayon. Ang hangarin ng pagpatay ni Dragon Shisan ay tumaas hanggang sa langit habang mabilis na sinunggaban niya ang matandang ninuno. Walang sinuman sa mga matatanda ang nang-ahas na humakbang sa kabila ng kanilang pagpupumilit na tulungan ang matandang ninuno. Sinabi sa kanila ng dahilan na ang anumang pagtatangka ay walang saysay. Ang pagmamadali sa puntong ito ay katumbas ng pagmamadali sa kanilang pagkamatay. Hawakan mo. Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang umalangaw mula sa loob ng Yellow Spring Sect. Kaagad, isang alon ng chi ang sumugod na parang buhawi, sa kalaunan ay naging silhouette, na hamarang sa harap ng matandang ninuno. Siya ay isang makapangyarihang late immortal venerable expert, ang Supreme Elder ng Yellow Spring Sect. Ang kanyang lakas ay hindi maihahambing na nakakatakot, ngunit nang maramdaman niya ang lakas ng pag-atake ni Dragon Shisan, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay kapansin-pansing nagbago. Hindi niya pinanggasan na maliitin ang pag-atake, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para magpadala ng hampas ng palad, na nagbabalak na paalisin ang tungkod na bakal ni Dragon Shisan, ngunit sa kanyang pagkamangha, ang puwersa ng tungkod na bakal ay napakalakas para makagalaw siya. Honglong. Isang malaking bunganga ang naiwan sa kawalan. Ang Supreme Elder ay nataman ng staff at pinadala ng 200 metro ang layo bago nabawi ang kanyang balanse. Hindi pwede. Naramdaman ng Supreme Elder na parang nananaginip siya.
Paanong hindi siya kalaban ni Dragon Shisan sa kabila ng lakas na taglay niya? Hindi lang siya, lahat ng nasa Yellow Spring Sect ay lubos na nabigla. Ang pagkabigla ay mas malaki kaysa noong matalo ang Old Ancestor Yellow Spring. Pagkatapos ng lahat, ang Old Ancestor Yellow Spring ay isa lamang Intermediate Immortal Venerable, gayunpaman ang katotohanan na kahit na ang isang tunay na Late Immortal Venerable ay natalo ay sadyang hindi katanggap-tanggap sa kanila. Ang kataas-taasang Elder ay matagal nang naging Diyos sa kanilang mga puso, isang hindi magagapi at hindi maabot na pag-iral. Ang pagkakita sa kanya na pinalipad ng Dragon Shisan ay sum-ira sa kanilang paniniwala. Ang ganitong uri ng pagkabigo ay hindi maintindihan. Sige, kung ganoon. Dahil dumating ka na, papatayin din kita, para matapos ko na ang sama ng loob natin minsan at magpakailanman. Nagsalita si Dragon Shisan, itinutok ang tungkod na bakal sa kanyang kamay sa nasugatan na matandang ninuno. Itigil mo yan. Ang isa pang eksperto ay lumipad mula sa loob ng Yellow Spring Sect. Isa rin siyang matanda na tila 70 o 8 taong gulang. Siya ay napakapayat ngunit may isang pares ng walang kapantay na matingkad na mga mata na umaakit sa kaluluwa ng mga tao. Siya ang sinaunang ninuno ng Yellow Spring Sect. Bagamat si Old Ancestor Yellow Spring ang Sect Master, hindi katulad ng Ancient Ancestor, hindi siya ang tunay na ninuno ng sekta. Naabot na ng cultivation base ng Ancient Ancestor ang rurok ng Late Immortal Venerable, na katumbas ng Supreme Elder. Sa kasamaang palad, malayo pa rin sila sa pagiging kasing lakas ni Chejin. Nai-imagine na kung ano ang magiging resulta. Sa kasalukuyan, lahat ng Immortal Venerables ng Yellow Spring Sect ay lumitaw. Ang huling dalawang huling Immortal Venerables na lumitaw ay ang pinakamalaking pag-asa ng sekta, ngunit ngayon wala sa kanila ang tila masaya. Simple lang ang dahilan kahit ang kanilang kakilakilabot na Supreme Elder ay hindi katapat ni Dragon Shisan, na ang kapangyarihan ay lumampas sa kanilang imahinasyon. Kahit na naruroon ang sinaunang ninuno, natatakot sila na ang kahihinatnan ay pareho pa rin. Pagkatapos ng lahat, ang sinaunang ninuno ay halos kasing lakas ng Supreme Elder. Malaki. Mukhang may malakas na puwersa ang sekta mo, pero wala itong silbi sa harap ni Master Monkey. Ibabalik ko ang pabor na ibinigay mo sa akin noon. Ang chi ni Dragon Shisan kasama ang kanyang layunin sa pagpatay, ay tumaas. Ang kanyang itim at puting buhok ay lumipad sa hangin. Ang tungkod na bakal sa kanyang kamay ay patuloy na nagningning ng gintong kinang. Hindi niya intensyon na hayaang mabuhay ang mga tao ng Yellow Spring Sect. Dragon Shisan, paano kung maghanap tayo ng mauupuan at mag-usap para ayusin ang mga score natin? Iminungkahi ng sinaunang ninuno sa halip na sumulong, alam niyang nagbago na ang sitwasyon, at ang Dragon Shisan ay hindi na ang Dragon Shisan na madali nilang mapatay. Siya ay, pagkatapos ng lahat, isang matalinong tao. Ito ay katotohanan. Ang mga malalakas lamang ang iginagalang sa mundong ito. Ang sinumang may mas malaking kamao ay makakakuha ng respeto ng lahat. Lumaki na ang Dragon Shisan sa punto kung saan hindi na siya kayang hawakan ng Yellow Spring Sect, kahit na may puwersa. Maging ang sinaunang ninuno ay napilitang ibaba ang kanyang ulo sa harap ng Dragon Shisan. Marahil, walang sinuman sa mga tao ng Yellow Spring Sect ang nag-isip na ang kanilang sinaunang ninuno ay mababawasan sa ganoong estado. Ano ang pag-uusapan natin? Umisi si Dragon Shisan. Dragon Shisan, ang sekta natin ay isa sa mga pangunahing kapangyarihan. Ang aming kapangyarihan ay higit pa sa iniisip mo. Mayroon din tayong mga eksperto na kasalukuyang naglilinang sa Immortal Court. Kung papatayin mo kami, hindi ka nila mapapatawad. Totoong sinaktan ka noon ng Sect Master, pero nakaligtas ka at nabiyayaan ng kamalasan. Higit pa rito, ang iyong mga kamay ay nadungisan ng dugo ng marami sa aming mga alagad bago iyon. Sa aking palagay, maaari nating hayaan ang mga nakaraan na lumipas. Kahit hindi tayo maging magkaibigan, hinding-hindi ka naguguluhin ng ating sekta. Nagsalita ang sinaunang ninuno, sinusubukang makipagpayapaan sa harap ng lahat upang maprotektahan ang kanyang sekta. Kung tutuusin, alam niya na walang sinuman sa sekta ang sapat na malakas para labanan ang Dragon Shisan at ang sekta ay magderanas ng hindi matatawaran na pagkalugi kung si Dragon Shisan ay talagang nagsimula ng massacre. Haha, matandang bastard. Mukhang hindi mo pa alam ang nangyari kahapon.
Mukhang mali ang ginamit mong kapangyarihan para supilan ako. Ang hidwaan sa pagitan ko at ng Immortal Court ay mas malalim pa kaysa sa alitan namin. Hindi ilalagay ni Master Monkey sa aking mga mata ang anak ng Ab Asterisk, Immortal Court. Noong araw na iyon, sinubukan akong patayin ng Old Ancestor Yellow Spring, kaya ngayon, maghihiganti ako. Humagalpak ng tawa ang Dragon Shisan. Ang paggamit sa Immortal Court para pagbabantaan siya ay talagang isang mahirap na pagpipilian. Hindi pa nagtagal, pinatay niya si Chi Jin, isang walang katulad na henyo mula sa Immortal Court. Hindi siya natakot kahit na ang Half-Step Sovereign, si Li Wangai, at ang First-Grade Immortal Sovereign, si Yuan Shaolei. Kaya, ang gayong banta ay hindi makakaapekto sa kanya kahit kaunti. Dragon Shisan, ibig sabihin ba nito ay wala na tayong ibang mapag-uusapan? Ang sinaunang ninuno ay nagsalita sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Tama iyan. Ako, si Dragon Shisan, ay kumikilos sa prinsipyo ng mata sa mata. Binigyan ko ang iyong sekta ng sapat na mukha sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa inyong lahat na mabuhay, ngunit ang Old Ancestor Yellow Spring ay dapat mamatay. Ang sinumang magtangkang pigilan ako ay mamamatay kasama niya. Nanginginig ang chi ni Dragon Shisan. Walang lingun-lingun, itinaas niya ang tungkod na bakal at itinaas ito sa kanyang pakay. Ang mukha ng matandang ninuno ay nagdilim na walang kapantay. Hindi niya akalain na mahuhulog siya sa ganoong sitwasyon. At tila imposibleng makatakas. Dragon Shisan, masyado kang mayabang. Sumigaw ang sinaunang ninuno, isang itim na kalasag ang lumitaw sa kanyang kamay habang siya ay sumugod patungo sa Dragon Shisan at hinampas ang kalasag sa bakal na tungkod ni Dragon Shisan. Old bastard, like I said, mamamatay ang sinumang magtangkang pigilan ako. Dahil pinipigilan mo ako, pumunta ka sa impyerno ngayon. Nag-uumapo ang hangarin na pumatay ng Dragon Shisan. Ang nakakasilaw na liwanag ay sumilay mula sa kanyang maapoy na gininto ang mata. Sa pagkakataong ito, siya na ang gagawa ng pagpatay. Kahit ang mga Diyos ay hindi siya mapipigilan na patayin si Old Ancestor Yellow Spring. Hong Long. Ang tungkod na bakal tulad ng isang matayog na god weapon, ay malakas na hamampas sa itim na kalasag. Sa ilalim ng tingin ng hindi mabilang na mga tao, ang Venerable Grade Immortal Weapon ay nadurog, kasama na ang braso ng sinaunang ninuno. Ano? Bulalas ng mga manunood. Namutla ang mukha ng sinaunang ninuno ngunit nababalot ng pagtataka ang matinding sakit ng kanyang naputol na braso. Bagamat alam niyang naging makapangyarihan si Dragon Shisan, hindi niya inaasahan na aabot siya sa ganoong lawak. Swoosh! Nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang sinaunang ninuno na bumalik sa kanyang katinoan, gumawa ng panibagong indayog si Dragon Shisan. Ang mga tungkod na bakal ay nakalock sa sinaunang ninuno. Binubuo ito ng walang hangganang mapanirang chi at kumikilos sa hindi kapani-pani walang bilis patungo sa target nito. Naramdaman ng sinaunang ninuno ang mabilis na paglapit sa kanya ng kamatayan. Gusto niyang tumakbo o kahit man lang ay lumaban, ngunit nalaman niyang wala siyang magagawa sa dalawa. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay maghintay sa kanyang kamatayan. Isang sigaw ang binibigkas bago ang kanyang ulo ay nawasak ng tungkod na bakal ni Dragon Shisan. Ang natitirang bahagi ng kanyang katawan ay direktang nahulog mula sa langit. Sinaunang ninuno, ang hindi mabilang na mga tao mula sa Yellow Spring Sect ay sumigaw sa alarma. Ang bawat pares ng mga mata ay naging galit na galit, ngunit ang pagkabigla ang pinakamalaking emosyon na nag-alab sa loob nila kumpara sa galit. Nakatitig sila ngayon kay Dragon Shisan na para bang siya ang Diyos ng salot, hindi maiwasang aminin na ang lalaking ito ay sobrang nakakatakot. Kahit ang yumaong Immortal Venerable ay hindi nakayanan ang hampas ng kanyang mga bakal. Kaya sino pa sa Yellow Spring Sect ang makakapigil sa kanya? Old Ancestor Yellow Spring, turn mo na para mamatay ngayon. Hindi pinansin ang lahat sa paligid, itinaas muli ni Dragon Shisan ang kanyang tungkod ng mataas at iwinagayway ito patungo sa Old Ancestor Yellow Spring. Ang nasugatan na matandang ninuno ay tiyak na hindi makakalaban sa pag-ataking ito. Bang! Walang nagtangkang makialam, kahit ang Supreme Elder. Tulad ng sinabi ni Dragon Shisan, mamamatay ang sinumang susubok sa kanya. Sa anumang paraan, ang Old Ancestor Yellow Spring ay tiyak na mamamatay ngayon.
Nahulog sa bungo ng matandang ninuno ang tungkod na bakal na parang bundok. Ang resulta ay naiisip. Ang mabigat na sect master ng isa sa 11 malalaking kapangyarihan, isang iconic figure sa Eastern Profound Domain, ay bumagsak. Ang pagsaksi sa pagkamatay ng kanilang sect master at ancient ancestor ay nadurog ang kanilang mga puso hanggang sa kaibuturan. Ang makulimlim na kapaligiran sa kalangitan ay nagpakilig sa kanilang mga puso. Mula nang itatag ang kanilang sekta, tiyak na ito ang unang pagkakataon na ang sekta ay nakaranas ng napakalaking pagkalugi, ngunit wala ng oras para magdalamhati ngayon. Ang kanilang galit ngunit nakakatakot na mga mata ay kasalukuyang nakatutok kay Dragon Shisan, natatakot na siya ay patayin sila. Sa kanyang lakas, kung talagang gusto niyang magsimula ng massacre ngayon, natatakot sila na ang buong Yellow Spring Sect ay mapuksa, tulad ng nangyari sa Corpse Insect. Ngunit matapos patayin ang Old Ancestor Yellow Spring, itinago ni Dragon Shisan ang kanyang tungkod na bakal at nagyabang. Hindi na niya sinubukang patayin pa sila. Hindi niya inilagay ang Yellow Spring Sect sa kanyang mga mata, kahit na panatilihing buhay ang mga ito ay hindi sila maglalagay ng banta sa kanya. Ang pangunahing layunin niya sa pagpunta dito ngayon ay upang patayin ang Old Ancestor Yellow Spring bilang paghihiganti sa ginawa sa kanya ng matanda. Dahil ang salungatan sa pagitan niya at ng Immortal Court ay sapat na, hindi niya nais na lumikha ng isa pang salungatan. Pagkatapos ng lahat, ang Yellow Spring Sect ay hindi katulad ng Corpse Insect. Maaaring may mga half-step na sovereign expert mula sa Yellow Spring Sect na naglilinang sa Immortal Court. Bagamat ang mga nakapasok sa Immortal Court ay bihirang nagmamalasakit sa mga gawain ng kanilang sekta, hindi sila maaaring maging walang malasakit kapag nalaman nila na ang kanilang sekta ay nullipod. Hindi dahil sa takot si Dragon Shisan. Iba na kasi ang pagkakakilanlan niya ngayon. Siya ay naging manugang ng Kat-Anji tanging paraiso. Ang kapalaran ng Exquisite Paradise ay nakatali na sa kanya. Maaari niyang ilagay sa panganib ang kanyang sarili sa kanyang kalooban ngunit hindi niya maaaring ipagsapalaran ang kaligtasan ng Exquisite Paradise. Ang pagkamatay ng Sect Master at Ancient Ancestor ay isang malaking kawalan sa Yellow Spring Sect. Natatakot ito na magtatagal bago mabawi ng sekta ang kanilang posisyon sa Eastern Profound Domain. Naaawa ako sa Yellow Spring Sect. Umiling si Han Yan at bumantong hininga. Sila lang ang dapat sisihin. Sapat na ang awa ng unggoy para hindi sila lipulin. Sabi ni Jiang Chen. Wala siyang anumang simpatiya para sa Yellow Spring Sect. Bilang kalaban, ang gayong parusa ay itinuturing na napakagaan. Kung pinili ni Dragon Shisan na lipulin silang lahat, ang buong Yellow Spring Sect ay papatag ng kanyang mga bakal. Kahit na ang mga nasa Immortal Court ay walang magawa tungkol dito dahil may panuntunan sa Immortal Court na nagsasabing ang mga eksperto na pumasok sa Immortal Court, lalo na ang mga nakaabot sa kalahating hakbang na Sovereign Realm, ay hindi na pinapayagan, upang makialam sa mga gawain ng ibang mga sekta. Kahit na bumalik sila, ang sekta ay nawala na ng tuluyan. Wala itong pinagkaiba sa bagay na iyon. Nakakalungkot. Ang Yellow Spring Sect ay bumagsak na lamang sa ilalim ng ganoon lang. Natatakot akong lahat sila ay kailangang manatili ng tahimik sa bulubunduking ito ng mahabang panahon. They are considered lucky na hindi sila na-annihilated. Kahit papaano, ang nakakasakit kay Dragon Shisan ay magdadala lamang ng trahedya sa sarili. Tara na, bigyan natin sila ng kaunting espasyo at panahon para magdalamhati. Ito ay isang mundo kung saan ang lakas ay iginagalang, at ang katotohanan ay magpakailanman malupit. Habang parami ng parami ang mga tao na umalis, muling tumahimik ang Yellow Spring Sect, ngunit wala ni isa sa kanila ang maaaring tumira. Tahimik, pinulot nila ang natitirang bahagi ng katawan ng kanilang Sect Master at Ancient Ancestor. Bagamat ang kanilang mga puso ay puno ng galit at hangarin na pumatay, walang nagbanggit ng anuman tungkol sa paghihiganti. Ang ilang mga tao ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon na makapaghiganti, o kahit na pagkakataon na makita muli ang ningning ng pag-asa. Ang Supreme Elder ay nag-utos na ang lahat ng mga Elder at mga disipulo ay hindi pinapayagang umalis sa Yellow Spring Sect sa loob ng 1 taon. Ito ang panahon kung saan sila magpapagaling. Nang gabing iyon, sa pagdiriwang ng kasal, isang grupo ng mga tao ang umiinom hanggang sa hating gabi sa paligid ng mesa. Para sa kanila, hindi naging madali ang magtipon at mag-inuman ng magkasama.
Ang sayang lang ay wala si Big Yellow sa kanila. Perfect sana kung nandito siya ngayon. Sa susunod na 3 araw, mapayapa ang Eastern Profound Domain. Ang impluensya ni Wu Ningzhou at ng Golden Clan ay tila humadlang sa Immortal Court na magpadala ng higit pang mga eksperto pagkatapos ni Jiang Chen, ngunit alam ni Jiang Chen na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng hitsura nito. Hindi siya pababayaan ng Immortal Court. Ito ay lamang na sila ay malamang na hindi gumawa ng anumang hayagang galaw. Maaari silang makitungo sa kanya sa ibang paraan, isang mas palihim na paraan, tulad ng kung paano sinubukan ni Wang Xuanfeng na patayin siya noon. May mahigit 20 araw pa bago ang ipinangakong petsa. Sa halip na umalis, nanatili siya sa Genius Prefecture at pumunta sa pag-iisa upang linangin ang kasanayan sa pagbabago ng dragon, at patatagin ang kanyang cultivation base at pundasyon. Nakakuha siya ng maraming benepisyo at napabuti ang kanyang cultivation base sa paglalakbay sa Monarch Mountain. Kaya kailangan niya ng ilang oras upang matuno ang lahat ng ito. Si Yan Chenyu at siya ay nagkakaroon ng kanilang pag-iisa sa 33 antas ng pagoda. Ang temporal na tuntunin dito ay ginawa itong pinakaangkop para sa paglilinang at pagpapagaling. Ito ay isang perpektong lugar para sa kanya upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Pagkalipas ng 3 araw, muling nabasag ang katahimikan sa Eastern Profound Domain. Madaling araw, si Yang Bufen ay nagmamadaling pumunta sa tirahan ni Jiang Chen. Nang maramdamang may papalapit, agad na inakay ni Jiang Chen si Yan Chenyu palabas ng pagoda. 3 buwan na ang lumipas sa pagoda sa loob ng 3 araw na ito. Ang mga sugat ni Yan Chenyu ay halos ganap na gumaling at ang kanyang lakas ay bumuti ng kaunti. King Fan, ano ang nangyayari? Tanong ni Jiang Chen. Si Little Chen, Great Cloud Empire at Heavenly Jade Dynasty ay naglunsad ng pag-atake sa hangganan ng ating imperyo kahapon. Sa magdamag, higit sa 100 lungsod ang nawala sa amin. Ang kanilang mga puwersa ay sumusulong patungo sa sentro ng imperyo, sabi ni Yang Bufen. Mukhang matagal nang pinaplano ng 2 imperyong ito ang pag-ataking ito, sabi ni Jiang Chen. Little Chen, sa tingin ko ay hindi ganoon kadali. Alam ng lahat sa Ethereal Immortal Domain ang tungkol sa Dragon Shisan na tumatakbo sa Yellow Spring Sect at pinatay ang Old Ancestor Yellow Spring at ang Ancient Ancestor, kabilang ang Great Cloud Empire at Heavenly Jade Dynasty. Dahil alam natin ang relasyon natin ni Unggoy, hindi sila dapat gumawa ng anumang bagay na makakasama sa atin sa presensya ng Unggoy, lalo pa ang pag-atake sa ating imperyo. Nagpatuloy si Yang Bufen. Tama ka. Iyon ay upang sabihin na ang 2 imperyong ito ay malamang na sinusuportahan ng isang malakas, na naging sapat na lakas ng loob nila upang makipagdigma sa atin, sabi ni Jiang Chen. Sa tingin mo ba ang Immortal Court ang tumutulong sa kanila sa dilim? Tanong ni Yang Bufen. Dapat hindi pwede. Ang Immortal Court ay may sariling mga patakaran. Hindi nila hikayati ng malalaking kapangyarihan sa pakikipagdigma sa kanilang mga kaaway. Umiling si Jiang Chen. Bagamat wala siyang masyadong alam tungkol sa Immortal Court, naniniwala siyang walang kinalaman sa kanila ang usaping ito. Pinapatawag ako ni Papa. Nakaramdam ng panginginig si Yang Bufen. Tara na at sabay nating salubungin ang iyong ama, sabi ni Jiang Chen. Tiyak na ipinatawag ng emperador si Yang Bufen sa pagkakataong ito upang pag-usapan kung paano haharapin ang 2 imperyo. Bilang miyembro ng Genius Prefecture, si Jiang Chen ay natural na hindi makayanan. Pupunta rin ako, sabi ni Yan Chenyu. Ang 3 sa kanila pagkatapos ay naging mga sinag ng liwanag at naglaho, naabot ang kabisera ng imperial sa isang iglap. Maraming tao ang nagtipon na sa pangunahing bulwagan ng palasyo, na lahat ay ang mga nakatataas sa Great Shen Empire, bawat isa ay may cultivation base ng Venerable Realm. Kinakatawan nila ang kabuoang lakas ng imperyo. Nang makita ang pagdating ng mag-asawa, si Yang Yu, ang matandang emperador at ang iba pa ay nagmamadaling lumapit sa kanila upang salubungin sila. Para sa kanila, sina Jiang Chen at Yan Chenyu ang pinakamalaking pag-asa at pag-asa ng imperyo. Kung hindi dahil sa kanila, matagal nang nolipol ang imperyo ng Heaven Devouring Devil Ape. Brother Jiang Chen, Miss Yan, dumating ka na, bati ni Yang Yu. Pare, may malaking nangyayari na naman ba? Tanong ni Yang Bufen, alam niyang may nangyaring seryoso. Kakatanggap ko lang ng balita na bumagsak na si General Lu Sheng.
Sabi ni Yang Yu sa malungkot na tono. Ano? Si General Lu Sheng ay isang peak intermediate immortal venerable, halos kasing kapangyarihan ng ama. Siya ay nagbabantay sa hangganan sa lahat ng mga taon na ito at nakatalaga sa Cranehawk City. Paano kaya siya na-fall? Ano ang ipinadala ng mga puwersa ng kaaway para salakayin ang general? Nagulat si Yang Bufen. Alam na alam niya ang kakayahan ni Lu Sheng. Ang general ay kilala at itinuturing na isang maalamat na pag-iral. Kahit na nakatagpo ng general ang isang yumaong immortal venerable, hindi siya magkakaroon ng anumang problema sa pagtakas. Ngunit sa kasalukuyan, ipinaalam kay Yang Bufen na ang general ay pinatay. Ang tanging paliwanag niyan ay masyadong malakas ang kalaban. Batay sa pamantayan, hindi dapat magkaroon ng nahuling immortal venerable expert sa frontier battle. Karaniwan, ang yumaong immortal venerable supreme elders ay mananatili, nagbabantay sa moob. Pagkatapos ng lahat, ang digmaan ay nagsimula pa lamang. Ang dalawang imperyo ay dapat na kumuha ng pagkakataon upang maasa ang kanilang mga alagad at mandirigma. Hindi ito kasing simple ng naisip namin, sabi ni Yang Yu. Sino ang pumatay kay General Lu Sheng? Tanong ni Yang Bufen. Hahayaan kitang sabihin sa kanila. Tumingon si Yang Yu sa naunang immortal venerable elder sa tabi niya. Nagkakagulo ang chi ng matanda. Maliwanag, siya ay dumanas ng medyo malubhang pinsala hindi pa matagal na ang nakalipas. Siya ay mula sa Cranehawk City, isang pinagkakatiwalaang tagasunod ni General Lu Sheng. Mapalad siyang nakatakas nang ang lungsod ay napalibutan ng mga puwersa ng kaaway, at pagkatapos ay dumiretso siya sa Imperial Capital upang iulat ang sitwasyon. Ang nanguna sa pag-atake ay ang general ng Great Cloud Empire, si Yuntian Shuang. Siya ay may parehong cultivation base bilang General Lu Sheng. Sila ang pinakamalakas sa dalawang puwersa. Gayunpaman, mayroong tatlong kakaibang individual na sumusunod kay Yuntian Shuang sa panahon ng pag-atake. Silang tatlo ay triplets na nagal inang ng kakaibang evil technique. Sila ay naging napakalakas sa sandaling sila ay nagkaisa. Natatakot ako na kahit isang huli na immortal venerable ay hindi maaaring maging katapat nila. Ikinwento ng matanda. Parang sa kanila, mga demonyo sila. Paano ang kanilang masamang pamamaraan? Nagtatakang tanong ni Jiang Chen. Gumamit sila ng napakalakas na porma sayon ng enchantment. Ang sinumang nakulong dito ay mawawala sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit pinatay si General Lu Sheng. Masyadong nakakatakot ang kakaibang triplet. Matapos ang pagbagsak ng Cranehawk City, matagumpay nilang nasakop ang 8 higit pang mga lungsod sa isang iglap. Nagpatuloy ang matanda, naging pangit ang mukha sa pagbanggit sa triplet. Kung hahayaan natin silang magpatuloy sa kanilang pag-unlad, aabutin sila ng wala pang kalahating buwan para masakop ang buong Great Shen Empire. Kapag dumating ang oras na iyon, ang Imperial Capital ay kukubkuban ng mga puwersa ng dalawang imperyo. Galit na galit si Yang Yu. Ang digmaan sa pagitan ng mga imperyo ay ibang-iba sa labanan sa pagitan ng mga sekta. Ang bawat imperyo ay katumbas ng isang bansa. Ang mga tao sa bawat bansa ay may kanya-kanyang paniniwala. Kahit na talagang kinubkob ng Great Cloud Empire at Heavenly Jade Dynasty ang Imperial Capital at patayin ang bawat eksperto ng imperyo, hindi pa rin nila mababago ang paniniwala ng mga mamamayan. Na kung bakit ang digmaan sa pagitan ng mga imperyo ay magtatagal. Sasakupan ng panig ng umaatake ang sunod-sunod na lungsod, na unti-unting nabubuo ang kanilang prestihiyo. Makumbinsi lamang ang mga tao sa sandaling masaksihan nila ang lakas ng mananakop. Ama, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Yang Bufen. Pupunta ako at personal kung makikilala ang kakaibang triplet na iyon. Nanginginig ang chi ni Yang Yu. Hindi. Bilang emperador, dapat kang manatili sa Imperial Capital. Kung may mangyari sa iyo, ito ang magiging pinakamalaking dagok sa ating imperyo. Sabay tutol ni Yang Bufen. Hindi lang siya ang tutol sa ideya, halos lahat ng tao sa bulwagan ay tutol dito. Hindi sila masyadong sigurado na makakayanan ni Yang Yu ang triplet dahil ang cultivation base ni Yang Yu ay medyo katulad ni Lu Sheng. Higit pa rito, magiging biro sa kanila kung ang emperor ng dakilang imperyo ng Chen ay dumating bago ang mga emperador ng kabilang panig. Talagang hindi ka makakarating doon, Emperor. Ang matandang emperador ay kailangan ding manatili sa kabisera. Natatakot ako na baka may nasa likod ng mga pag-ataking ito.
Ang kakaibang triplet ay ang pinakamahusay na patunay nito. Hayaan mo akong pumunta at makipagkita sa kanila ng personal, sabi ni Jiang Chen. Sige, sasama ako kay Little Chen, sabi ni Yang Bufan. Brother Jiang Chen, hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Tumingin si Yang Yu kay Jiang Chen. Huwag kang mag-alala, Emperor. Ako, si Jiang Chen, ay hindi kailanman gumagawa ng mga bagay na hindi ko sigurado. Mayroon akong paraan upang pigilan ang triplet at kontrolin muli ang Crane Hawk City, kumpiyansa na sabi ni Jiang Chen. Pakiramdam niya ay malaki ang pakinabang sa kanya ng tatlong individual na yon. Maaaring sila ang sustansya para sa kanya upang umakyat sa kalahating hakbang na Immortal Venerable Realm. Paano niya palalampasin ang napakagandang pagkakataon? Bilang karagdagan, gusto niyang malaman kung ano ang sinusubukang gawin ng Great Cloud Empire. Sige, kung ganoon, ipapadala ko si Jiu Wanggai para sumama sa inyong dalawa. Tandaan, kaligtasan muna. Ibinigay ni Yang Yu ang utos ng walang pag-aalinlangan. Walang dod ang si Jiang Chen ang taong pinagkakatiwalaan niya. Bagamat si Jiang Chen ay isang huli na Immortal Emperor, natatakot siya na kahit ang kanyang lakas ay hindi makapantay kay Jiang Chen. Magaling. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tila halos kasing edad lang ni Yang Yu ang humakbang pasulong. Siya ay may hindi kapani-pani walang matibay na katawan, at isang intermediate na Immortal Venerable na katulad ni Yang Yu. Sa kabila ng pagiging mahina ng kanyang chi kaysa kay Yang Yu, isa pa rin siyang napakalakas na dalubhasa upang mabigyang karapatan ang 9th Royal Highness of Great Shen Empire. Kuya Chen, sasama rin ako sa iyo, sabi ni Yan Chenyu. Xiao Yu, dahil hindi pa natin alam ang eksaktong nangyayari sa kabilang panig, mas mabuting manatili ka sa Imperial Capital. Ang hitsura ng kakaibang triplet ay nag-aalala sa akin na ang Great Cloud Empire ay maaaring nakipagsabuatan sa makapangyarihang mga demonyo. Hindi mo mahuhulaan kung ano ang gagawin ng mga demonyo sa sentido komon. Dapat kang manatili sa Imperial Capital, kung sakaling may mangyari, sabi ni Jiang Chen. Sa paggamit ng Great Divination Art, malabo niyang nararamdaman ang maraming bagay. Kaya pinakamabuting manatili si Yan Chenyu sa kabisera. Pero Brother Chen, gustong kunin ng tatlong dakilang Immortal Court ang buhay mo. Bagamat ang reputasyon ng Golden Clan ay humadlang sa kanila na magpadala ng higit pang eksperto upang patayin ka, hindi ito magagarantiya na hindi sila magpapadala ng mga taong pumatay sa iyo. Kaya mag-aalala ako sa iyong kaligtasan kapag naglalakbay ka ng mag-isa, sabi ni Yan Chenyu na may pag-aalala. Huwag kang mag-alala. Ang isang Immortal Sovereign ay may sariling dignidad at pagmamalaki. Ang parehong napupunta sa Immortal Sovereign ng Immortal Court. Kung ito ay isang kalahating hakbang na soberano na darating upang kitilin ang aking buhay, kahit na hindi ko siya makitungo, hindi ako magkakaroon ng problema sa pagtakas. Dapat mong malaman na ang iyong Kuya Chen ay hindi madaling patayin. Sa paglipas ng mga taon, napakaraming tao ang nagtangkang patayin ako, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay, nakangiting sabi ni Jiang Chen. Alam niyang nag-aalala si Yan Chenyu sa kanya, ngunit wala siyang kahit katiting na takot sa kanyang puso. Maging ang Immortal Court o ang mga demonyo na pinagsabuatan ng Great Cloud Empire at Heavenly Jade Dynasty, wala siyang pakialam. Bilang karagdagan, mahilig siya sa mga hamon. Ang kanyang buhay ay dapat na puno ng mga kagiliw-giliw na pangyayari. Dahil marami pang araw bago bumalik para makipagkita kay Nangang Wentian, nag-aalala siyang wala siyang gagawin sa panahong ito. Ngayong sumiklab ang digmaan sa oras na ito, na naglulunsad ng Great Shen Empire sa krisis, natural na kailangan niyang gawin ang kanyang bahagi. Bukod dito, kung siya ay sapat na mapalad na gumawa ng isa pang pagsulong sa pagkakataong ito, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay magiging mas kakilakilabot. Ang pagsulong sa kanyang cultivation base ay palaging kanyang pangunahing prioridad. Kung walang malakas na cultivation base, hindi siya makakapagbigay ng malaking tulong kay Nangang Wentian sa Fengchi Immortal Domain. Well, kung ganoon, mag-ingat Kuya Chen. Tumango si Yan Chenyu, alam niyang mahirap baguhin ang isip ni Jiang Chen. Bukod dito, mataas ang tiwala niya kay Jiang Chen. Mula nang sabay nilang tinahak ang landas mula sa Saint Origin World, hindi na mabilang na mga ups and downs ang kanilang pinagdaanan.
Hindi na niya mabilang ang mga pagsubok na dinanas nila at ang mga dalubhasang nakalaban nila. Maya-maya, nakalusot sila. Ang lahat ng mga kaaway ni Jiang Chen ay naging hindi nakakapinsala gaya ng alikabok. Ang oras ay mahalaga. Aalis tayo ngayon, sabi ni Jiang Chen. Kasama niya sa pangunguna, si Ji Yuangai, Yang Bufan at ang elder na iyon na nagkwento ng pangyayari, ay lumipad patungo sa direksyon ng apoy ng digmaan. Habang nasa daan, bumulong ang matanda na lumilipad sa tabi ni Ji Yuangai. Royal Highness, itong si Jiang Chen ay isa lamang late immortal emperor. Bakit ipinagkatiwala sa kanya ng emperador ang napakabigat na gawain? Tila naguguluhan ang matanda. Bagamat narinig niya ang tungkol sa mga ginawa ni Jiang Chen, mayroon lamang siyang kaunting pag-unawa sa sitwasyon dahil hindi pa siya umalis sa Cranehawk City. Sa kanyang pananaw, malamang na isang pagkakamali na ang emperor ay nagbigay ng isang mahalagang gawain sa isang immortal emperor at hiniling sa kanya na sundin ang immortal emperor na ito. Tiyak na masyadong mataas ang tingin ng emperor kay Jiang Chen. Ano ang alam mo? Hindi ko matatalo si Brother Jiang Chen sa totoong labanan. Sinaman ang tingin ni Ji Yuangai ang matanda. Ano? Ang mukha at mga mata ng matanda ay puno ng hindi makapaniwala habang nakatingin kay Jiang Chen at piniling hindi na magsalita. Bagamat hindi niya nasaksihan ang lakas ni Jiang Chen at kakaunti ang alam tungkol kay Jiang Chen, tiyak na naniniwala siya sa sinabi ni Ji Yuangai. Lungsod ng Wan. Ito ay medyo malaki at maunlad na lungsod. Sa kasalukuyan, ang apoy ay makikita sa lahat ng dako sa lungsod. Ang general ng lungsod ay tinawag na Liu Lang, isang yumaong immortal emperor. Pinamunuan niya ang hukbo ng Great Shen Empire upang labanan ang mga puwersa ng kaaway sa labas ng gate ng lungsod. Gumamit sila ng isang malakas na pormasayon upang pagsamahin ang lahat ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Nasa tapat nila ang mahigit 100 mandirigma ng Great Cloud Empire. Sa mga tuntunin ng dami, ang Great Shen Empire ay tila may kalamangan, ngunit ang moral ng hukbo ay mapanganib na mababa. Ang katotohanan na ang general ng kaaway ay isang kalahating hakbang na immortal venerable, at napatay si General Lu Sheng ay nagbigay sa kanila ng isang malaking dagok. Tapos na. Hindi na magtatagal ang One City. I think dapat na lang tayong umatras. Oo. Masyadong malakas ang Great Cloud Empire. Ang kanilang general ay may cultivation base ng kalahating hakbang na immortal venerable. Kahit na ang grand formation natin, hindi pa rin magtatagal ang depensa natin. Ang puwersa ng Great Shen Empire ay patuloy na bumaba at nagpakita ng intensyon na umatras bago pa man magsimula ang tunay na digmaan. Tumahimik kayong lahat, dapat nating hawakan ito hanggat kaya natin. Ang mga reinforcement mula sa Imperial Capital ay naririto anumang oras ngayon. Si Liu Lang, nakasuot ng unipormeng pang-militar, ay sumigaw sa mga sundalo. Ang One City ay kasing halaga ng Cranehawk City. Kung nawala sa kanila ang One City, ito ay katulad ng pagkawala ng kalahati ng teritoryo. Malaki ang epekto nito sa Great Shen Empire. Oo, General, handa kaming mamatay at mabuhay kasama ng One City. Ang ilan sa mga opisyal ay emosyonal na sumigaw, ang kanilang mga mata ay namumula. Karamihan sa kanila ay nagkaroon ng malalim na damdamin para sa lungsod. Kung pipiliin nilang umatras ng walang laban, tiyak na makonsensya sila sa pagpayag na kontrolin ng mga kaaway ang kanilang lungsod. Liu Lang, itigil mo na ang pagtutol. Ang iyong imperyo ay malapit ng mapuksa. Sa tingin mo kaya mong ipagtanggol ang One City sa ganitong karaming tao? Anong wishful thinking? Binibigyan kita ng pagkakataong sumuko sa Great Cloud Empire. Sinisigurado ko sa iyo na hindi ka gagawa ng masama. Sigaw ng general sa kabilang panig. Siya ay isang kalahating hakbang na immortal venerable. Bagamat katatapos lang niyang magtagumpay, mas malakas siya kaysa kay Liu Lang. Sa tingin ko kailangan mong lampasan ang aking bangkay kung iniisip mong makuha ang One City. Pumalakpak ang chi ni Liu Lang. Malinaw, siya ay isang matigas na tao na hindi sumuko kahit na bago siya namatay. Dahil tinatanggihan mo ang alok ko, huwag mong sisihin ang kabastusan ko. Atake. Patayin ang bawat isa sa kanila. Nag-utos ang general. Ang chi ng mga dalubhasa ng kaaway ay gumalaw na para bang sila ay naturukan ng adrenaline. Lahat sila ay sumugod sa direksyon ng puwersa ni Liu Lang.
Narinig ka agad ang mga hiyawan nang magsimula ang matinding labanan. Ang digmaang tulad nito ay ang pinakamalupit. Mas malupit ito kumpara sa mga labanan sa pagitan ng mga sekta. Si Jiang Chen at ang kanyang mga kasama ay gumagalaw sa sobrang bilis. Dahil sa kanilang mga kakayahan sa pangunawa, naramdaman na nila ang sumiklab na labanan sa One City. Jiu Wangai, Young Master Jiang, isang matinding labanan ang sumiklab na sa One City. Hindi ko inaasahan na ang hukbo ng Yun Tianshuang ay makakarating sa One City ng ganoon kabilis. Nagsalita ang matanda sa nakakatakot na tono. Ang One City ay may parehong bigat ng kahalagahan ng Cranehawk City. Ito ay isang gateway na hindi kayang mawala ng Great Shen Empire, sabi ni Jiu Wangai. Maging panatag ka. Mababawi natin ang One City at lahat ng iba pang lungsod na ni-raid, malamig na sabi ni Jiang Chen, kumpiyansa na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Ang sitwasyon sa One City ay umabot na sa climax. Bagamat mas marami ang hukbo ng Great Shen Empire, napakababa ng kanilang moral kumpara sa puwersa ng kaaway. Patuloy silang pinipigilan ng puwersa ng Great Cloud Empire. Tiyo lang, pumunta ka sa impyerno. Ang general ng Great Cloud Empire ay naglunsad ng isang mabangis na pag-atake. Isang malaking palad ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na may sapat na lakas upang durugan ang isang napakalaking bundok, at sumakit kay Liu Lang. Nilock nito ang lahat ng chi ni Liu Lang, na hindi nagbigay sa kanya ng puwang para makatakas. Ang ekspresyon ng mukha ni Liu Lang ay nagbago ng husto. Oo naman, ang isang kalahating hakbang na Immortal Venerable ay mahirap harapin. Tumangala siya sa langit, walang nakitang palatandaan ng anumang reinforcement na nagmumula sa Imperial Capital, at malungkot na umiling. Isang bakas ng katatagan ang kumikinang sa kanyang mga mata habang ang isang napakalaking itim na Lobo Tooth Club ay nagkatawang tao sa kanyang kamay at itinulak pasulong. Hong Long. Ang kawalan ay sabay na napunit. Sa kasamaang palad, napakahirap para sa kanya na malampasan ang agwat sa kanilang cultivation base. Kinampas ng palad si Liu Lang at bumagsak ng husto sa lupa, bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Ang simpleng welga na ito ay nagdulot ng malubhang pinsala kay Liu Lang. Walang puwang para labanan niya. Liu Lang, bibigyan kita ng huling pagkakataon, sumuko ka na ba? Sigaw ng general. Bibigyan din kita ng huling pagkakataon. Nang matapos ang mga salita ng general, isang dumadagandong na tinig ang bumagsak mula sa langit. Pagkatapos, nakita nila ang mga silhouette na pagmamay-ari ng 4 na eksperto na umuusbong, at dumarating sa larangan ng digmaan sa isang iglap. Agad nitong pinasiklab ang pag-asa sa nawalan ng pag-asa na si Liu Lang at ng mga sundalo. Walang alinlangan, nararamdaman nila ang takot mula sa mga bagong dating na ekspertong ito. Tingnan mo, ang lalaking iyon ay parang si Jiu Wangai. Ang katabi niya siguro ay ang batang King Fan. Haha. Ang Imperial Capital ay nagpadala ng kanilang mga eksperto dito upang iligtas tayo, upang iligtas ang One City. Oo. Damn this lot of bastards for being so arrogante. Ngayon, oras na natin para patayin sila. Ang mga figure tulad ni Yang Bufan at Jiu Wangai ay mga kilalang icon sa imperyo. Ang kanilang hitsura ay magpapalakas ng moral ng mga sundalo kahit na hindi sila kasali sa labanan. Sa isang iglap, bumangon ang humihinang fight spirit. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Lumuhad ka ngayon. Tumingin si Yang Bufan sa general at malamig na nagsalita. Umalis. Ang general ay hindi isang tanga. Natural na nararamdaman niya ang kapangyarihan ng mga bagong dating na ito. Sabay gulong niya at umalis. Iniisip mo bang umalis sa ganitong oras? Kumilos si Yang Bufan sa bilis ng kidlat, naabot niya ang likod ng general at pinalo ang palad sa likod ng ulo ng general na pagkatapos ay sumabog at naging ambon ng dugo. Dahil sa unang bahagi ng paglilinang ng Immortal Venerable ni Yang Bufan at mga talento, kahit isang ordinaryong intermediate na Immortal Venerable ay hindi katugma para sa kanya, higit pa sa isang maliit na kalahating hakbang na Immortal Venerable. Napatay na si General. Takbo. Nang natauhan ang mga mandirigma ng Great Cloud Empire, tumakas sila sa pinakamabilis na bilis. Patayin silang lahat. Huwag hayaan ang sinuman sa kanila na makatakas. Itinaas ni Liu Lang ang kanyang Wolf Tooth Club at nag-order. Ang kanyang mga sundalo, gayunpaman, ay hinabol na ang mga kaaway bago pa man siya magbigay ng utos.
Matagal na silang nakikipaglaban sa isang nakakainis na labanan, lalo na pagkatapos ng pagkamatay ni Lu Sheng, na lubhang nagpapahina sa kanilang espiritu ng pakikipaglaban. Ngayong nagkaroon na sila ng pagkakataong patayin ang kanilang mga kaaway sa kanilang kalooban, paano nila ito mapapalampas? Sa halip na batiin muna sina Ji Yuangai at King Fan, kinaladkad ni Liu Lang ang kanyang nasugatan na katawan pasulong upang patayin ang natitirang mga mandirigma. Ang matanda na kasama ni Jiang Chen ay gustong sumali sa laban ngunit pinigilan ni Jiang Chen. Hindi natin sila kailangang harapin. Kailangang mabawi ng mga sundalo ng Great Shen Empire ang kanilang moral. Sila ang dapat na magtatagumpay laban sa mga kalaban. Nang marinig ito, tumango ang matanda, lubos na sumasang-ayon sa sinabi ni Jiang Chen. Kailangang bawiin ng mga sundalo ang moral na nawala sa kanila, humanap ng angkop na pantirya upang may bulalas ang kanilang napigil na sama ng loob. Ito rin ang dahilan kung bakit nagmamadaling lumabas si Liu Lang nang walang pag-aalinlangan. Hindi nagtagal, bumalik si Liu Lang kasama ang isang grupo ng matitipunong mga sundalo, bawat isa ay may suot na hitsura ng kasiyahan, ang ilan ay ganap na nabahira ng dugo ng kanilang mga kaaway. Pagbati, Ji Yuangai, King Fan. Napaluhod si Liu Lang at sumaludo sa dalawa. Sumunod naman ang mga sundalo sa likod niya. Ang dalawang figurang ito ang pinakamahalagang tao bukod sa emperador. Ang isa ay kapatid sa dugo ng emperor, ang isa ay ang pinakapaboritong prinsipe ng emperador. Ang katotohanang ipinadala sila ng emperador dito ay nagpakita na hindi sila nakalimutan ng emperador at binibigyang importansya ang kanilang lungsod. Bumangon ka, sabi ni Ji Yuangai. Ji Yuangai, King Fan, ito ba? Tumingin si Liu Lang kay Jiang Chen at nagtanong. Ito ang kilalang Jiang Chen, ang commander na itinalaga ng emperador na pumalit sa posisyon ni General Lu Sheng. Nandito ako para tulungan si kapatid na Jiang Chen, sagot ni Liu Yuangai, ipinapaliwanag ang dahilan kung bakit nandito si Jiang Chen at ang intensyon ng emperador. Tubos niyang iginagalang si Jiang Chen at handa siyang tulungan ang binatang ito. Ano? Siya ang Jiang Chen na lumabas sa Golden Horizon. Parang nagulat si Liu Lang. Ganoon din ang napunta sa kanyang mga kampan. Ang bawat pares ng kanilang mga mata ay paulit-ulit na sinuri si Jiang Chen mula sa itaas hanggang sa ibaba, determinadong makita ng malinaw kung ano ang hitsura ng maalamat na henyong ito. Kaya siya ang Jiang Chen. Gayunpaman, hindi pa niya naabot ang Immortal Venerable Realm. Bakit siya ginawa ng Emperor na commander sa halip na si Ji Yuangai? Wala akong ideya. Maging si Ji Yuangai ay may ganoong paggalang sa kanya. Sa tingin ko, hindi siya ordinaryong tao. Yun nga lang medyo mahina siya sa lakas. Sana mapangunahan niya tayo sa pagwawagi sa digmaan. Hindi ko kayang supilan ng puwersa ng kaaway sa lahat ng oras. Marami sa kanila ang nabahala tungkol sa bagong hinirang na commander. Sa kabila ng mahusay na reputasyon ni Jiang Chen, ang mga kalaban na kanilang kinakaharap ay masyadong malakas. Mas makatitiyak sila kung si Ji Yuangai ang magiging general nila. Pagkatapos ng lahat, ang cultivation base ni Jiang Chen ay masyadong mababa para sa kanila. Hindi bababasa, ito ay kung paano ito hitsura mula sa ibabaw. Ikaw si Liu Lang. Tumingin si Jiang Chen kay Liu Lang, humanga sa kanyang pakikitungo sa mga kaaway kanina. Ang isang tapat at madamdaming tao tulad ni Liu Lang ang pinakakailangan ng isang bansa. Oo, Commander. Hinawakan ni Liu Lang ang kanyang mga kamao kay Jiang Chen. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang kwalipikado sa binata na ito na maging commander, naniniwala siya na ang emperor ay talagang hindi nagbibiro sa mga bagay na ito. Halika rito, sabi ni Jiang Chen. Dahil sa lakas ng loob na hindi sumuway, humakbang siya papunta kay Jiang Chen. Nakatayo sa ganoong kalayuan, naramdaman niya ang isang uri ng pressure na nagmumula sa batang commander. Bagamat napakagaan, naapektuhan pa rin ito ang kanyang kaluluwa, na nagpasimulang maramdaman niya na marahil ay hindi pangkaraniwan ang batang commander na ito. Dahan-daang inilahad ni Jiang Chen ang kanyang kamay upang hawakan ang balikat ni Liu Lang. Bilang isang mataas na ranggo na sundalo, medyo mabilis ang reaksyon ni Liu Lang. Sa normal na mga pangyayari, makakaiwas na sana siya sa sandaling gumalaw ang kalaban, ngunit nang sumipa ang kanyang instinct, dumapo na ang palad ni Jiang Chen sa kanyang balikat. Napatulala siya. Tila hindi nagmamadali ang paggalaw ni Jiang Chen ngunit hindi pa rin niya ito naiwasan.
Nang sumunod na sandali, nanginag ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang pagdaloy ng kung anong bagay sa kanyang katawan mula sa kanyang balikat. Ito ay malamig at komportable tulad ng spring water. Pagkaraan ng halos kalahating minuto, binitawan ni Jiang Chen ang kanyang balikat. Sa sorpresa ni Liu Lang, nalaman niyang ang lahat ng mga pinsalang natamo niya mula sa labanan ay gumaling, na ibinalik siya sa pinakamataas na anyo. At tila hindi magtatagal para makapasok siya sa kalahating hakbang na Immortal Venerable Realm. Diyos ko! Ito ay mapaghimala. Ibinuka niya ng husto ang kanyang bibig, hindi makapaniwala na may ganoong mahiwagang paraan sa langit at lupa. Alam niya kung gaano kalubha ang kanyang mga sugat. Kahit na ubusin niya ang pinakamahusay na elixir, aabutin ng hindi bababa sa 3 araw bago siya gumaling, ngunit gumamit lamang si Jiang Chen ng kalahating minuto upang pagalingin ang kanyang mga sugat at ibalik ang kanyang kondisyon. Salamat Commander sa pagpapagaling ng mga sugat ko. Inilahad ni Liu Lang ang kanyang mga kamao at yumuko ng malalim kay Jiang Chen. Sa ngayon, lubos na siyang kumbinsido sa kapangyarihan ni Jiang Chen. Hindi pa siya nakakita ng gayong hindi kapani-pani walang figure. Talagang naiintindihan na niya ngayon kung bakit hinirang ng Emperor ang batang henyo na ito bilang kanilang commander. Kabutihan. Nakita mo ba lahat yan? Ganap na gumaling si General Liu mula sa kanyang nasugatang estado. Hindi ito kapani-paniwala. Nakakamangha. Ang gayong kakayahan sa pagpapagaling ay napakalalaban sa langit. Mukhang ang batang commander na ito ay hindi kasing simple ng kanyang hitsura, ngunit ang pagkakaroon ng ganitong uri ng kakayahan ay hindi sapat. Iniisip ko kung matutulungan niya kaming mabawi ang aming mga nawawalang lungsod. Malinaw na nakita ng lahat ng mga sundalo ang nangyari, bawat isa ay nagpapakita ng pagtataka. Bilang mga sundalo, karaniwan sa kanila ang mga pinsala at sugat, ngunit tiyak na ito ang unang pagkakataon nilang masaksihan ang ganoong paggaling sa langit. General Liu, sabihin mo sa akin ang sitwasyon dito. Ilang lungsod ang nawala sa atin? Tanong ni Jiang Chen. Oo, Commander. Ang pagkamatay ni General Lu Sheng ay bumagsak sa moral ng ating hukbo. Sinamantala ng hukbo ng Great Cloud Empire ang sitwasyon at inatake ang mas maraming lungsod. Bukod sa kanilang hukbo, narito rin ang puwersa ng Heavenly Jade Dynasty. Sa ngayon, nawalan tayo ng 24 na lungsod. Nagsalita si Liu Lang sa pamamagitan ng gritted habang sinasabi kay Jiang Chen ang mga detalye ng mga insidente dito. Sa pag-iisip sa kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang mga kasama, hindi sinasadyang kumulo ang kanyang kaloob-looban. 24 na lungsod. Humph. Si Yun Tianshuang ay may malaking gana. Kapatid na Jiang Chen, ano ang dapat nating gawin ngayon? Malamig na harumph ni Jiu Wangai at sabay na tumingin kay Jiang Chen. Dahil si Jiang Chen ang commander ngayon, kailangan niyang maghintay sa mga utos ni Jiang Chen. Bilang karagdagan, mayroon siyang ganap na pagtitiwala at pagtitiwala sa bagong commander na ito. Natural na kailangan nating ibalik kung ano ang atin. Walang gaanong dahilan sa digmaan sa pagitan ng mga bansa. Ang sinumang mas malakas ay sapat ng dahilan. Ang isang makapal na chi ng mananakop ay lumabas sa kanyang katawan. Iyon ang chi na nagmula sa kanyang mga buto at nagbigay sa mga tao ng hindi maabot na pakiramdam. Aling lungsod ang pinakamalapit sa One City? Tanong ni Jiang Chen. Ito ay Huang City. Mayroong kalahating hakbang na Immortal Venerable sa lungsod, ngunit humiwalay si Liu Lang. Pero ano? Tanong ni Yang Bufen. King Fan, ang general na nagbabantay sa Huang City ay si Xu Mao. Siya ay aking subordinate, ngunit sa panahon ng pagsalakay, pinili niyang sumuko. Sa kasalukuyan, dapat mayroong hindi bababa sa 3 kalahating hakbang na Immortal Venerables sa lungsod. Si Xu Mao ay isa sa kanila. Marahas na nagsalita si Liu Lang. Ang pagbanggit sa gayong taksil ay pumukaw sa kanyang galit. Ito ay isang kahihiyan sa imperyo. Isang bakas ng lamig ang kumikinang sa mga mata ni Yang Bufen. Pumunta tayo sa Huang City ngayon. Nang walang pag-aalinlangan, pinangunahan ni Jiang Chen si Liu Lang at ang iba pa patungo sa Huang City. Kumbaga, hindi na nila kailangan ang ganoong kalaking bilang ng mga tao para mabawi ang isang maliit na lungsod. Si Yang Bufen lamang ay sapat na para sa gawain. Ngunit para kay Jiang Chen, ang moral ang pinakamahalagang bagay sa panahon ng digmaan sa pagitan ng mga imperyo.
Sa pamamagitan ng pag-akay sa kanilang lahat sa Huang City, tiyak na mapapalakas nito ang kanilang moral. At ang pagkatalo ng rebelding hukbo ay magiging isang babala laban sa masasamang halimbawa. Higit pa rito, sa sandaling sinimulan nila ang kontra-atake sa Huang City, hindi nila mapigilan ang pag-atake pabalik hanggang sa mabawi nila ang lahat ng nawala nilang lungsod. Ito ang palaging paraan ng pagpapatakbo ni Jiang Chen. Mas pipiliin niyang tumalikod o magpakawala para patayin ang kalaban. Ang dugo ni Liu Lang at ng kanyang mga kampan ay hinalo. Dati, ang tanging magagawa lang nila ay ipagtanggol, at ngayon ay nagkaroon na sila ng pagkakataong makabawi. Ito ang kanilang hinihintay. Lungsod ng Huang. Ang Huang City ay halos kasing laki ng Wan City. Ito ay isang kahangahangang lungsod ngunit sa kasalukuyan, ang mga watawat na sumasagisag sa Great Cloud Empire ay nakabitin saan man sa lungsod. King Fan, iiwan ko ang lungsod na ito sa iyo. Tumingin si Jiang Chen kay Yang Bufen. Dahil sa paraan ni Yang Bufen, magiging walang hirap para sa kanya na mabawi ang isang lungsod. Ang intensyon ng emperador na hayaang sundan siya ni Yang Bufen ay kitang-kita para ipalaganap ni Yang Bufen ang kanyang impluensya at itatag ang kanyang prestihiyo bago siya makoronahan bilang emperador. Natural, hindi maaaring bigin ni Jiang Chen ang emperor, at hinding-hindi niya samantalahin ang pagkakataong pag-aari ni Yang Bufen. Sa sandaling makita niya ang mga watawat na pag-aari ng Great Cloud Empire, handa nang hampasin si King Fan bago pa man ang utos ni Jiang Chen. Bilang ang pinakatanyag na batang hari ng Great Shen Empire at ang tanging prinsipe, ang kanyang pakiramdam ng karangalan ay higit sa lahat. Lalabanan niya ang anumang bagay na magpapahiya sa dignidad ng imperyo. Sa isang twist ng kanyang katawan, lumitaw siya sa kawalan sa itaas mismo ng pader ng lungsod, hinawakan ang pinakamalaking bandila at dinurog ito. Sino ta? Paano ka maglakas loob na pumunta sa Huang City at kumilos ng masama? Isang malakas na sigaw ang narinig, na sinundan ng paglitaw ng pinuno ng mga bantay ng tore ng tarangkahan. Isa siyang Immortal Emperor. Dahil sa katotohanan na ang Great Cloud Empire ay nanalo sa bawat laban, bawat isa sa kanilang mga mukha ay puno ng pagmamataas. Sa kasamaang palad, sa sandaling lumitaw siya, ang isang braso niya ay pinunit ni Yang Bufen mula sa balikat, bumulwak ang dugo, at nagpakawala siya ng matinis na sigaw. Iniisip kong iligtas ang iyong buhay at hilingin sa iyo na ipaalam sa mga general, ngunit dahil sumisigaw ka ng napakalakas, sa palagay ko ay hindi mo na kailangang ipaalam sa kanila. Umiling si Yang Bufen. Sa isang pitik ng kanyang daliri, isang matalim na sinag ng liwanag ang bumaril sa glabela ng Immortal Emperor. Biglang tumigil ang kanyang pag-iyak nang siya ay namatay sa lugar. Nang marinig ang sinabi ni Yang Bufen isang bahagi ng isang segundo bago siya namatay, labis niyang pinagsisihan ito. Katulad ng sinabi ni Yang Bufen, kung hindi niya sinigawan si Yang Bufen, baka buhay pa siya ngayon, dahil malakas ang sigaw niya para mahikayat ang lahat ng mga dalubhasa sa lungsod, na nagligtas sa kanya ng pagsisikap na pumunta at ipaalam sa kanyang mga general. Suosh! 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 Oo nga, ang malupit na panaghoy na ngayon lang ay nakakuha ng atensyon ng mga eksperto. Ang nasabing mga eksperto ay lumilipad palabas mula sa loob ng lungsod. Bumukas ang tarangkahan ng lungsod, bumuhos ang maraming kawal. 3 tao ang nangunguna. Lahat sila ay nakasuot ng unipormeng militar, bawat isa ay kalahating hakbang na Immortal Venerable. Ang isa sa kanila ay si Xu Mao, ang sumuko sa kaaway noon pa man. Nang makita ni Xu Mao si Yang Bufen, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Bilang isang half-step na Immortal Venerable, nakapunta na siya sa Imperial Capital ng maraming beses. Kaya agad niyang nakilala kung sino ang binatang ito. Mga general, ang taong ito ay si King Fan, sabi ni Xu Mao. Oh, hindi ko inaasahan na darating ang kilalang King Fan. Mukhang binibigyang importansya ng Emperor ng Great Shen Empire ang digmaang ito, hindi ba? Nagsalita ang isa sa mga general. Bagamat medyo nagulat, walang nikititing na takot sa kanilang ekspresyon. Kung tutuusin, alam lang nila ang espesyal na posisyon ni King Fan. Wala silang alam tungkol sa lakas ni King Fan. Bukod dito, ang kanilang kamakailang mga tagumpay ay lubos na nagpalakas ng kanilang antas ng kumpiyansa hanggang sa puntong hindi na nila inilalagay ang sinumang tao ng Great Shen Empire sa kanilang mga mata.
Sa pagbabantay ni General Yun Tianshuang sa Cranehawk City, sinumang dumating upang harapin sila ay magkakaroon ng parehong kahihinatnan, kamatayan. Ang pagsalakay sa aking lupa at pagpatay sa mga sundalo ng aking imperyo, kayong lahat ay dapat mamatay sa isang paraan o sa iba pa. Hindi nag-aksaya ng panahon si Yang Bufen dahil bukod sa Huang City, marami pa ring lungsod na kailangang mabawi. Isang nakakatakot na espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa bilis ng kidlat, itinaas niya ang espada sa isa sa mga general. Agad na nagbago ang mukha ng mukhang mahiyain na general matapos maramdaman ang takot sa pag-atake. Nararamdaman niya ang tunay na banta ng kamatayan mula sa welga na ito, na nagpaunawa sa kanya na narating na ni Yang Bufen ang totoong Immortal Venerable Realm. Kung tutuusin, alam niya na kahit ang isang Immortal Venerable ay hindi kapantay ng isang henyo tulad ni King Fan. Wala silang kapangyarihan laban sa gayong kalaban. Bilang karagdagan, hindi nila inaasahan na maabot ni Yang Bufen ang ganoong nakakatakot na antas hindi nagtagal pagkatapos lumabas sa Golden Horizon. Puchi, ang kalahating hakbang na Immortal Venerable ay hindi binigyan ng puwang upang labanan. Siya ay nilaslas sa kalahati, ang dugo ay tumalsik mula sa langit sa itaas. Nang makita ito, ang ibang mga general ay tumalikod at tumakas. Sa kasamaang palad para sa kanya, walang paraan para makatakas siya sa pagkakahawak ni Yang Bufen. Swoosh! Si Yang Bufen ay gumawa ng isa pang slash. Ang espadang chi na ibinubuga mula rito ay pinutol sa kalahati ang kawalan. Ang general ay pinatay din sa pamamagitan ng laslas matapos bigkasin ang kanyang huling sigaw. Mag-withdraw ka, mag-withdraw. Ang natitirang mga sundalo ay natakot hanggang sa mamatay. Alam nilang may dumating na tunay na eksperto. Dalawa sa kanilang mga general, na parehong half-step Immortal Venerables, ay napatay sa isang iglap. Kung patuloy silang mananatili dito, tiyak na mamamatay sila. Mga kapatid, patayin silang lahat. Malakas na tumahol si Liu Lang sa kanyang mga sundalo, na pagkatapos ay sumigaw ng agresibo na parang nabigyan sila ng adrenaline. Si Yang Bufen, hawak ang kanyang espada, ay tumingin sa nanginginig na si Shumao na nakatayo sa tapat niya. Ang kasalukuyang Shumao ay tila mapatla, malamig na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo. Bakit hindi ka tumakas? Sabi ni Yang Bufen. Puff. Napaluhod si Shumao kasabay ng isang buga at binatukan ang lupa gamit ang kanyang ulo. Patawarin mo ako, King Fan. Kinailangan kong sumuko para manatili akong buhay at kumilos bilang isang especially iyan ng ating mga tauhan. Pati ang tono niya ay nanginginig. Hindi dahil sa ayaw niyang tumakas. Hindi siya tanga. Mula nang makita niya kung paano pinatay ni Yang Bufen ang unang general sa isang welga lang, alam niyang hindi na posible ang pagtakas. Mamamatay ang sinumang unang tumakbo. Ang pagkamatay ng isa pang general ay nagpatunay sa kanyang hinuha. Dahil ako ay personal na pumunta dito upang labanan ang digmaan, hindi ko kailangan ng isang especially iyan na tulad mo. Ang isang traidor ay pinakakasuklam-suklam. At sa tingin ko hindi ka talaga magaling magsinungaling. Naiinis na tumingin si Yang Bufen sa nakaluhod na si Shumao at pinugutan ng ulo ang taksil gamit ang kanyang espada. Ang isa ay hindi maaaring maging malambot ang puso sa mga taksil. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa taksil ay magiging makabuluhan ang epekto ng pagpigil. Kung magaan ang parusa, iisipin ng mga tao na mababa ang halaga ng pagtataksil at parami ng parami ang maliligaw sa landas na ito. Sa ilalim ng pamumuno ni Liu Lang, kalahati ng puwersa ng kaaway ang nawasak habang halos walang nasawi sa puwersa ni Liu Lang, bawat isa sa mga sundalo ay nagpapakita ng kagalakan. Para sa kanila, masyadong kasiya siya ang lumaban sa likod ni Yang Bufen. Ang lahat ng kanilang galit ay ganap na nailabas sa labanang ito. Malaki ang pakiramdam ng karamihan sa kanila nang makita nila si Shumao na pinatay ni Haring Fan, samantalang ang ilan sa kanila na sumunod kay General Shumao noon ay naawa sa kanya. Ito ang kinahinatnan ng pagtataksil sa imperyo. Itinaas ni Yang Bufen ang kanyang braso at sumigaw. Mighty King Fan, Mighty King Fan. Ang mga sundalo ay sumigaw sa mga chants. Ang kapangyarihan at pagiging mapagpasyahan ni King Fan ay lubos na nakumbinsi ang natitirang mga sundalo na maging tapat niyang tagasunod. Si Jiang Chen ay tumango ng pribado. Ito talaga ang gusto niyang makita.
Sinimulan na ni Yang Bufen ang paglalatag ng pundasyon para sa kanyang imperial na landas. Sa sandaling makoronahan na niya ang emperor, magagawa niyang pamunuan ang buong imperyo nang walang kalaban-laban. Si Jiu Wangai ay may suot ng ngiti, at lihim na nagbigay ng thumbs up kay Jiang Chen, na nararamdaman na napakahalaga na kaibiganin ang gayong kapatid. Sa kanyang paningin, natural niyang nauunawaan na si Jiang Chen ay lumilikha ng mga pagkakataon para kay Yang Bufen. Kuya Jiang, paano naman tayo? Tanong ni Jiu Wangai. Hampasin natin habang mainit pa ang plancha. Patuloy na salakayin ang mga lungsod at bawiin ang pinakamaraming lungsod hanggat maaari bago maalerto ang Yuntian Shuang. Nagsalita si Jiang Chen. Ang sitwasyon ay hindi nangangailangan ng mga estratehiya at mga hakbang sa pagkontra. Ang kailangan lang nilang gawin ay lumaban at mabawi ang mga lupaing nawala sa kanila, upang maibalik nila ang moral ng imperyo at mabawasan ang prestihiyo ng kanilang mga kaaway. Ganito dapat. Tumango si Jiu Wangai bilang pagsang-ayon. Matapos mabawi ang kontrol sa Huang City, lumipat sila sa ibang lungsod. Ang bilis nilang mabawi ang dalawang lungsod ay napakabilis para mapansin ni Yuntian Shuang. Ang mga general ng mga lungsod na ito ay nasa kalahating hakbang na Immortal Venerable Realm o kahit na Immortal Emperor Realm. Sa katunayan, ang kanilang cultivation base ay medyo disente. Kahit na may mas malalakas na mga kaaway na darating para salakayin sila, maaari nilang direktang senadoryason ang Cranehawk City ng isang espesyal na anting-anting. Ngunit ang bagay ay ang mga general na ito ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na gamitin ang kanilang anting-anting bago silang lahat ay pinatay ni Yang Bufen. Siyempre, hindi ito dahil wala silang pagkakataon. Kaya lang minamaliit nila ang kanilang kalaban. Hindi nila akalain na ang Great Shen Empire ay magiging ganoon kabilis. Magkasunod na binawi ni Yang Bufen at ng kanyang hukbo ang 6 na lungsod. Sa ngayon, ang bawat isa sa mga sundalo ay nag-aalab sa sigasig. Hindi pa sila nakakaramdam ng ganito kasigla. Habang nasa daan, hindi nakipag-away sa kanila sina Jiang Chen o Jiu Wangai. Si Yang Bufen lang ang nanguna sa kanilang lahat. Siya lamang ang lumikha ng kamahalan ng Great Shen Empire at nagtatag ng sarili niyang prestihiyo. Kapag ang balita tungkol dito ay kumalat sa buong imperyo, ang pagkakataon na siya ay makoronahan bilang emperador ay lalago pa. Ngunit habang binabawi nila ang mga lungsod na ito, nakuha nila ang atensyon ni Yuntian Shuang. Cranehawk City. Puno ng galit ang mukha ni Yuntian Shuang. Sa likuran niya ay nakatayo ang 3 matandang lalaki na tila nasa 50 na. Lahat sila ay nakasuot ng kulay abong pulang damit na may berde na makamandag na uri ng mga gagamba at palaka at ilang nakakatakot na kalansay. Pareho silang 3. Maliwanag, sila ay ipinanganak mula sa iisang sinapupunan. Ang kanilang mga mata ay kasing lamig at malisyoso na parang alakdan. 2 sundalong lubhang na sugatan ang nakaluhod sa harap ni Yuntian Shuang sa pangunahing bulwagan, nanginginig. Shit! Ang mataas na moral ng aking hukbo na binuo ko sa sobrang pagsisikap ay sinira na nila ngayon. Nakita ba ninyong dalawa kung sino ang ipinadala ng Great Shen Empire? Tanong ni Yuntian Shuang. Ipinadala nila si Yang Bufen. Sagot ng isa sa kanila. Si Yang Bufen lang. Tanong muli ni Yuntian Shuang. Oo. Narating na ni Yang Bufen ang nakakatakot na maagang Immortal Venerable na kaharian. Hindi kami tugma sa kanya. Lahat ng general ay pinatay niya sa isang iglap. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong magpadala ng distress signal. Sabi ng ibang sundalo, ang pag-iisip ng kakilakilabot ni Yang Bufen ay nagbigay pa rin sa kanila ng palpitation, pakiramdam ng walang katulad na swerte na nakarating sila ng Cranehawk City ng buhay. Dahil ang dalawa ay napipi sa lakas ni Yang Bufen, sila ay walang kaalam-alam tungkol sa presensya ng 2 pang eksperto, sina Jiu Wangai at Jiang Chen. Kaya, hindi kumpleto ang impormasyong ibinigay nila. Oo naman, ang mga bagong panganak na guya ay talagang hindi natatakot sa mga tigre. Naisip niya na kaya niyang hamakin ang lahat dahil lang sa umabant siya sa Immortal Venerable Realm. Ito ang karaniwang problema ng kabataan ngayon. Ito ang magbubuwis sa kanila ng kanilang buhay. Masyadong malaki ang tiwala ni Yang Yu sa kanyang anak. Kahit na namatay si Lu Sheng sa aking mga kamay, ipinadala pa rin niya ang kanyang pinakapaboritong anak na lalaki upang lumaban sa digmaan. Wala akong ideya kung saan niya nakuha ang kumpiyansa.
Malamig na nagsalita si Yun Tianshuang. Dahil ayaw nang mabuhay ni Yang Bufan, tutuperin ko ang kanyang hiling. Sino sa inyo ang pupunta at bawiin ang kanyang ulo? Tumingin si Yun Tianshuang sa bulwagan. Bilang dakilang general, commander-in-chief, walang ibang karapat-dapat na maging kalaban niya maliban kay Lu Sheng. Pupunta ako at papatayin ko siya. Tumayo ang isang matanda. Siya ay mula sa Heavenly Jade Dynasty. Ngayong nagsanib puwersa ang dalawang imperyo para labanan ang Great Shen Empire, ipinadala dito ang ilan sa mga eksperto ng Heavenly Jade Dynasty. Ang elder na ito ay isang intermediate na immortal venerable, at isang lubos na iginagalang na tao sa Heavenly Jade Dynasty. Maging ang mapagmataas na si Yun Tianshuang ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanya. Sige, matandang Tian Koi. Iiwan ko sa iyo si Yang Bufan. Maghihintay ako sa iyong mabuting balita, sabi ni Yun Tianshuang. Sa kanyang pananaw, tiyak na mamamatay si Yang Bufan kung mahaharap siya sa napakalakas na figure. Huwag kang mag-alala, tiyak na babalik ako kasama ang ulo ng walang alam na binata. Sabi ng matandang lalaki na si Tian Koi, biglang nawala sa bulwagan. Pinamunuan ni Yang Bufan ang kanyang hukbo upang salakayin ang isa pang lungsod, ang kanyang kamay ay may hawak na espadang may bahid ng dugo. Itinuring na ng mga sundalo si Yang Bufan bilang isang banal na pag-iral, hindi magagapi at mapanakop ng lahat. Sa kasalukuyang sandali, isang madilim na ulap ang biglang naanod sa view, na sinundan ng isang napakalaking tidal pressure. Nang maramdaman ang gayong panggigipit, naging malungkot ang mga mukha ng malalakas na sundalo. Alam nilang may dumating na makapangyarihang eksperto. Gayunpaman, ngunit pagkatapos, wala sa kanila ang natakot dahil mayroon silang malakas na backup, na kasalukuyang hindi kilala ng mga puwersa ng kaaway, na nagmamasid sa kanilang mga likuran.